is among the things that we will investigate and work on. And we are just awaiting the formal referral of the proceedings before the court to be given to the Department of Justice. Ang NBI sinisimulan na rin ang investigasyon sa mga pahayag ng dating Pangulong Duterte. Pinag-aaralan namin mabuti yan. Anything can happen. Pwedeng ako tumalaw or imbitahan namin si former President. Ganun po. Sa gitna ng mga investigasyon, nag-ain naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Dahil daw ito sa banta ng Vice Presidente na ipapatay si Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refract, Nakatuto, 24 oras. Literally, naka-fly me to the moon ang family drama series na Pulang Araw dahil Sinamoro. sa buwan sa tulong ng isang proyekto. History na making first and only Pinoy series sila na napiling masama sa proyekto. Ang Sinamoro. ichichika ni Nelson Canlas. Lola Art, Sinamoro. yan ang goal ng Lunar Codex Project kung saan pagsasamahin sa time capsule Sinamoro. 30,000 creative works of art tulad ng musika, pelikula at mga programa para i-preserve para sa generasyon ang mga likhang sining mula sa 185 countries at territories at sa 160 indigenous nations sa buong mundo. Representing the Philippines, ang kauna-unahan at nag-iisang Pinoy TV series na kasama sa time capsule ang Pulang Araw. Ito ang Pulang Araw na ang launch sa Lunar South Pole region ay sa October 2025. Napili ang serye dahil sa pagsasalaysay ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa, pati ang tapang mga Pilipino noong panahon na yun. Yun na nga eh. Kita na nila ako sa moon. Diba? And nakagulat. Kasi honestly, first time ko siyang marinig. Ganyan palang concept. Balita ko nga na bilang lang ang mga inilalagay doon. So, parang ang sarap na sa pakiramdam na isa na tayo doon. Pero bakit nga ba sa buwan? Ang buwan daw kasi ang nakikita ng Project Lunar Codex na hindi maapektuhan ang mga pagbabago tulad ng gera at climate change at inaasahang tatagal ng maraming siglo. Gamit ang makabagong teknolohiya, kinumpres ang mga imahe para madala sa buwan. Bukod sa Pulang Araw, kasama rin ang musika ng SB19 sa hanay ng mga works of Pinoy artists na maipapadala sa buwan. It costs about $1 million per kilogram to send things out into space. That's very expensive. One of the biggest things that we've done is we've used semiconductor technologies on something called nanobridge. And if I can bring this up closer to the screen, you can see that this little disc, which is the size of a American worker, has little dots on it. Well, each of these dots is actually the page of a Kanina nga, this morning, in-announce yun ni Direk Dom, and we're very honored na napili yung proyekto namin para magkaroon ng opportunity to be part of the Lunar Codex project. So, maraming salamat for the opportunity po. We are all very honored and surprised actually dahil hindi namin talaga inaasahan na makapabilang kami. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Ira Arellano. Madia, hindi nakakaumay ang bastong Pinoy na bawat ako. Para dalang nila sa YYC at ang Intergalactic Christmas Experience sa Pangasinan na hanggang na pelikula. May the force of Pasko be with you. Sa kanilang Christmas display. Feel na feel ang pagiging Skywalker dahil sa Stormtrooper, Yoda at iba pang character.
Wala ring dark side dito dahil gamit ang digital projection mapping, intergalactic Christmas ang feeling. Hindi naman nakakaumay ang Christmas pasyalan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Bawat sulok, may sweet treats, dessert-inspired pati